Ayan, shoutout guys. Welcome to my YouTube channel. Guys, nandito tayo no para reaksyonan. Ito nga naging panayam ni Kalingap di kay Kalingap Edo. Ano? At alam naman natin na si Kalingap Edo talaga ay siya yung tumutulong lagi sa mga maliliit na charity vlogger dito sa Kalingap. Tinutulungan niya na maging maayos yung kanilang mga YouTube channel. Tumutulong siya sa mga views, di ba? At matandaan natin dati si Kalingap Marque, di ba doon sa Baguio? At monetize pa lang ng kanyang channel noon, pero pinag-live ni Kalingap Edo itong si Kalingap Marque, at sinamahan nitong si Kalingap Edo. At ang daming naging viewers nitong si Kalingap Marque dati. At may mga palipad pa ata noon na nagpalipad kay Kalingap Marque dahil dito kay Kalingap Edo. Guys. At ngayon naman may lumapit ulit sa kanya itong si Kalingap D. At siguro ay hihingi ng konting advice. At ito po, panoorin na po natin. Kalingap, dito po tayo ngayon sa coffee shop, tapos may naimbitahan rin ako na i-interview si Papa Eds. Hello guys! Parang ano yun bro? Kapatrik. Na-imbitahan ko po si Papa Eds dito kasi may mga tanong lang rin ako, tapos salamat rin pala Papa Eds sa pagpa-unlock. Walang ano man, kahit ano pa yan, basta makatulong sa mga kasamahan natin. Why not? Sa mga baguhan. Diba? Yun. Ganun talaga si Kalingap Edo, At napakabait niya. Hindi man lang siya umaayaw sa mga ganitong panayam, di ba guys? Para makatulong din dito sa mga baguhan na kasamahan nila sa pagbablog, di ba? Bro, aware ka naman na nagsisimula na ako sa YouTube, tapos recently meron din akong upload. Ang balak ko is mag-focus na sa YouTube kasi noon ang nakakaubos ng oras ko, tapos nag-e-edit ng mga backvlogs. Ngayon, ang balak ko kung magtatanggap man ako, isang project na lang sa isang buwan, ganun, para at least magawa ko ng paraan makapag-upload na rin. And ayun, maganda Maganda yung balak ni Kalingap D, Gusto niya talagang mag-focus sa kanyang YouTube channel, Gusto niya magkapag-upload na rin, dito. At diretso po natin. ang plan ko rin is magawa yung mission natin sa Team Kalingap na sa pagcha-charity makatulong rin. Tapos isa rin sa dahilan kung bakit kita na-imbitahan dito is para matanong ka rin kung ano ang mai-advise mo sa nagcha-charity. Sa lahat yan, congrats bro. Pangunang vlog mo pa to? O pang ilan na? Apat na vlog na. Hindi ko pa masyado napapanood yung ibang vlog mo eh. Hindi pa na-notify. So nakikita ko lang si Di sa Facebook palagi si TikTok, So ito medyo parang bagong-bago sa aking na makita kang magi-interview ngayon kasi si Deep sanay ako makita to lagi nasa likod ng camera para ang backup at nag-video. So ayan, payo o yan sa mga dahil baguhan ka pa, sa tingin ko ang pinakamagandang payo ko ay basta wag mong isiping masyado yung perfection sa content mo, kasi baguhan ka pa. Upload ka lang. Ayun, tama naman yung ganun, Yung wag mo munang hahanapan yung magiging video mo na maging perfecto agad, di ba? Kasi bago pa nga lang si Kalingap D na magiging YouTuber, di ba? Upload at
dun sa ano, habang nag-aano ka na, habang tumatagal, makukuha mo na lang rin yan eh, kung anong gusto mo talaga. Sa una talaga, medyo malilito ka kung anong gusto mong content, at yung flow nung ano mo, nung vlog mo, at yung mga talagang dapat linisin mo, ano, kasi kung magpaparaisip ka ng ano, i-perfect mo, i-perfect mo yung isang vlog mo, isang linggo, kagaya ni Zed, once a month, minsan once every year. Ang hirap ng gano'n. Tingnan mo si Zed, halos wala siyang, ano, wala nangyayari. At least, ano ka lang, tapos kuha ka lang ng mga payo sa mga kasama natin. Marami naman tayo dito, magagaling eh. Yan. Sila Rab, sila, ano, sila Dan, sila Joms. Yan, at sila, ano, sila Kuya Star. Sanay na sanay, kahit hindi sila malalaking vlogger, pero consistent sila. Sila Kuya, ano, Kuya Juan, napaka, ano, consistent kahit sa Facebook man. Pwede ka naman dong makakuha ng idea eh. Kung saan mo gusto talagang maging mas umimprove. Marami tayong kasamahan diyan. At yan, kung kailangan mo lang rin ng backup, pwede rin naman kami. Yan, sama-sama ka lang din sa mga ano natin, sa mga sakalam dito. Kasi para umahon, siyempre, sama-sama tayo dito. Maghingi ka ng tulong sa mga taong makakapaghila sa'yo pataas din, no? Yung advice naman sa charity, ano, para sa'yo dahil yan, magsabi mo nga kanina, gusto mo rin maging charity vlogger. At ang may advice ko diyan ay wag mo masyadong pilitin na ano, na tumulong ano hangga't hindi mo pa ramdam na kaya mo magbigay sa isang tao kasi siyempre ikaw may pangangailangan ka din kasi alam naman natin kahit sino naman sa atin dito nagbablog eh kailangan din. Yes, tama, no? Unahin ang sarili bago ang iba, di ba guys? Or family first, di ba? Kung binata ka, sarili mo muna, no? At saka ka na lang tumulong kung kaya mo nang tumulong, ano. Siguro kung tumagal-tagal at medyo lumaki ang channel, ayun, pwede nang mag-charity itong si Kalingap D. Ano? Tama yung sabi ni Kalingap Edo na huwag agad pwersahin, ano, sarili na tumulong, ano. Unahin muna yung sarili mo. Natin sa sarili natin suportahan. At para sa akin lang, pag medyo nakaluwag-luwag ka na lang, ano, tama. kaya, halimbawa, pag medyo, ano talaga, may mga months kasi talaga na mababa talaga, at may mga months na maganda. Pag ganun, ibabalanse mo lang sa sahod mo yung ano, yung ibibigay. tutulong. Saka wag mong isasabay yung, halimbawa, wag mong sasabayan kami na pagtulong kasi hindi ka talaga makakaano, kawawa ka, wala kang sasahurin yan. Pwede naman at least once every week, yan, pwede yun. Saka pwedeng mga extrang mga behind the scenes or ano, mga kwelang vlog lang. Kagaya na ginagawa ng iba na kasamahan natin kasi mahirap mag full charity gaya ng ginagawa namin lalo na kung wala ka pang masyadong solid na susuporta sa'yo. Walang sponsors. Kahit nga kami, kahit sa... Yes, tama. Ganda ng advice ni Kalinga Pedro, ano. Huwag ka munang basta-basta sumabay ano doon sa mga malalaki na ang channel at doon sa may marami ng sponsor. Ano, huwag kang sasabay sa kanila. At kailangan unti-unti lang yan, ano, Kalingap D. Sarili ko kung wala rin talagang walang solid na sponsors, medyo mag-ibat pa rin talaga. Kasi syempre may mga expectation na sa amin, at least sa iyo medyo pwede ka pa magbigay kahit small amount lang muna sa una. At doon mo pakiramdaman kung may tatangkilik talaga sa iyo, no. At yan, magsimula ka depende sa views mo kung hanggang saan yung kikita mo, i-balance mo lang. Marunong ka naman magnegosyo, may negosyo ko naman dati eh. Basta ganun bro, parang ayon sa kakayahan. Oo, wag mo masyadong pilitin yung sarili mo tulong kung nang hindi pa kaya ng channel mo. Yun lang yun. Kasi mahirap talaga. Kala lang na ng iba talaga. Kasi mahirap yung kasi di maiwasan, may talaga magbabasa ka dyan na masasamang comment. Ano ka na lang, wag mo na lang sila munang pansinin. Tuloy ka lang kasi normal yan. Sabi ng iba, ay bet ganyan ang mo, tulong mo, bet hindi kagaya ng iba. Maintindihan naman namin yun. Ang mahalaga yung nakikita ka namin tumutulong kahit papaano. Yan, at saka isa pa ay para magpatuloy ka sa isang bagay, learn how to have parang niche, be great at it, at saka learn how to sell. Bro, meron ka bang
mga pinagkakaabalahan na pinagkakakitaan ngayon? Ako bro, ang bukod sa pagiging videographer kay Kalinga Prab, ang pinagkakaabalahan ko kasi is nagvi-videographer baga ako. Alam niyo naman yan dito sa Kalinga, gawa ng doon rin tayo nagkakilala. Tapos yun, medyo time consuming siya, tapos nasusunog na rin ako doon. Pero bukod naman doon, meron akong pinagkakakitaan, yung audiobooks. Hanggang ngayon, pa rin yun, nagsesell pa rin ako nun. At continuous naman yung sales nun. Tapos, yung idea ko ngayon, meron akong gusto sanang i-sell na food product naman. Kasi, halos lahat ng naibenta ko, puro digital product. Ngayon gusto kong sumubok sa food product. Yung dried fruits, ganon. Bro, tanong ko lang, gano'n nakatagal yung idea mo na yan? Yung idea na ito bro is, I think nabanggit ko ito sa library noon 2 months ago, ganyan. Ano pumipigil sa'yo para magawa yan? Sa tingin ko bro, ang pumipigil sa akin para magawa yung idea na yun, financial. Gawa ng, kumbaga, meron din akong mga priorities. Financial talaga, gawa ng hindi ko maiano yung pangkapital nun. Mabuo. So bro, ito i-challenge kita. Gusto ko, kasi may nakikita ako potential sa'yo eh. So ito, gusto ko, ituloy mo yan, tapos yung idea mo, alay mo, sana palaguin mo yung negosyo mo within a month, no? So ito bro, ma-fund ako sa'yo ng pangpanimula mo sa negosyo mo, ha? Ito. Grabe guys to, ano? Grabe si Kalinga Pedro, yan talaga. Ganyan talaga siya tumulong sa mga kasamahan niya. Ano? Tignan niyo naman si Kalingap, ang ganda ng ngiti, guys, 'di ba? Hindi niya akalain na tutulungan siya, bibigyan siya ni Kalinga Pedro ng pangpanimula do sa kanya nga naisip na pagkakakitaan, 'di ba, guys? Grabe itong si Kalinga Pedro talaga. Hindi rin sa buo natin. Bro, para sa'yo to. Bro, tanggapin mo to bro, para makatulong. Ano ang catch naman ito? Kailangan within a month magkaroon ako ng result, tapos maibalik ko rin ito agad capital. Kung mabubuo mo, kalahari yung pangalap, mas at least magkaroon ng magandang result pa. Sige bro. Maraming salamat. Kasi mukhang magaling ka naman negosyante eh. Ang dami mo ginamit sa business. Grabe, Grabe guys, itong si Kalinga Pedro talaga. Yan ang hindi alam ng ibang tao sa kanya, 'di ba? Yung mga ayaw sa kanya, yan ang hindi alam sa kanya, yung napakabuti ng kanyang puso, 'di ba guys? Handa siyang tumulong sa mga taong nagsusumikap, 'di ba guys? Minsan sa Facebook, sa mga post mo, yung mga audiobooks mo, yung mga sa photography, di ba? Ang galing mo nga kasi kahit ako, di ko kaya. Hindi ako magaling sa ganyang negosyo ng mga talaga kasi di ako masyado sanay sa mga ganong klaseng bagay. Kulang ako sa ganyang klase ng kaalaman. Kasi pa man, may kanya-kanya tayong expertise at sa tingin ko yes, may kanya-kanya talaga ang tao na kakayanan, guys, di ba? Kaya siguro gusto talaga ni Kalinga Pedro yung kaalaman nitong si Kalingap D, kaya hindi siya nagdalawang isip na bigyan ng kapital itong si Kalingap D, Guys, yan ang ating aabangan kung anong mangyayari dito sa challenge ni Kalinga Pedro kay Kalingap D.
'di ba? At sana magtagumpay si Kalingap dito, guys. Sana hindi niya mabigo itong si Kalingap Edo. Eh, yan ang strength mo eh. Salamat, Papa Eds. Yung challenge, Grabe, hindi na tuloy makapagsalita halos si Kalingap di Hindi niya akalain talaga na bibigyan siya ni Kalingap Edo ng ganun kalaking halaga para panimula. challenge is accepted. Salamat. Grabe, in-accept ni Kalingap di yung challenge ni Kalingap Edo. Tapos matanong ako ulit ng last piece of advice, bro. Ang may advice ko lang sa'yo ay procrastination is the assassination of all destination. Grabe. Kaya kung sakali man na may mga bagay ka na kailangan tapusin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Tapusin mo na agad ngayon. Kasi mahirap pag Yes, totoo yun guys. Kung kaya mo nang tapusin ngayong araw, tapusin mo na. Huwag mo nang ipabukas. Kasi kung natapos mo na yan ngayon, ay di may panibago naman. Iba na ang magagawa mo kinabukasan. Di ba guys? pag yung katamaran ng pinairal natin magiging habit natin yan eh. Pag lagi nating kino-consider yung katamaran natin, inuuna natin sa lahat ng bagay, ay di sabi ba, kailangan may disiplina tayo palagi. Isa pa, maghanap ka ng mentor o magtuturo sa'yo sa paghahanap mo ng niche para mas mapabilis, no? Kasi mahirap magsarili mahirap solonin ng mga bagay. Mas maganda kung may magtuturo o may mga kasamahan ka na magga-guide sa'yo sa gusto mong mapuntahan. Bro, nung in-invite kita, ang plan lang dito is maghingi ako ng advice sa'yo sa pagcha-charity. Tapos ngayon tinulungan mo anak ko, tapos challenge mo ako, tapos marami pa ako sa'yo natutunan. Sobrang solid ng araw na ito. Unforgettable rin, bro. Salamat. Salamat din bro sa pag-imbita sa iyong channel. First time ko to makasama sa vlog ni D. Thank you. At natuwa ako. Enjoy naman. So, dito na rin natin tatapusin, bro. Maraming salamat, Papa Eds. At ayan guys, napakaganda ng usapan nilang dalawa, At salamat kay Kalingap Edo kasi naging bukas ang kanyang palad para dito kay Kalingap D, At sabi nga ni Kalingap D na ang purpose lang niya ay humingi siya ng advice, 'di ba? Ay naging mahigit pa yung kanyang na-receive galing kay Kalingap Edo, Kaya noon, nabigyan na siya ng panimula. Tapos, may natututunan pa siya na magandang diskarte or pananaw dito kay Kalingap Edo. Ayun. Siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa naging vlog ni Kalingap D. Guys? At sana ay talagang magtagumpay siya sa naging challenge ni Kalingap Edo. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.